Magandang hapon mga kabudingting. Meron tayong gagawin ngayon. Another day and another repair. Wait lang set up lang muna natin. So yan, isang laptop. Buksan natin para makita nyo. So pinapick up sa atin to ni customer. Dito lang din sa Nabotas. Pakita ko sa inyo. Yan. Acer. Ang problema nito ay no power. So no power yung problema ng laptop. Yan. So ito yung specs nya. Aspire 7. Tapos naka Core i5 GTX yung Nvidia, yung video card nya, yung GPU. So try natin isaksak yung kanyang charger. Yung charger nya. So ito yung charger. Actually na-test ko na siya, pero test pa rin natin siya. Na-check ko na rin ito dun sa kanila saksak ko yung charger dahil sabi ng customer no power. So nakasaksak na yung charger. Tingnan natin kung may voltahe. So meron tayong nakikitang 19.88, almost 20 volts. Meaning good yung charger. Kabit natin si charger nya. And sabi niya meron daw tayong makikita dapat dito sa gilid. Meron dapat tayong makikita ang charging indicator. But since nakakabit na yung charger natin, wala pa rin tayong nakikitang charging indicator. So press natin yung power button. Nag-press ako ng power button. Walang nangyari. Ibig sabihin may problema talaga yung laptop. Nasa board yung issue. Buksan natin yung board nya, yung laptop. Napansin ko lang na yung laptop ay kulang na ng 2 screw. At wala na yung warranty seal nya. Ito. Walang screw. Dito wala din. So dito meron. Dito meron. So 2 screw. 2 screw ang kulang ng laptop na to. So, buksan na natin siya. Para malaman natin kung ano yung problema.
So itong laptop na to, possible na repair na to dahil tanggal na yung warranty seal, tapos may dalawang missing na screw. Buksan natin. Ito yung laptop niya. Then, check natin kung meron tayong madidetect na shorted na pyesa. But for the meantime, tanggalin muna natin ang kanyang battery. Para ma-reset. Tanggalin din natin yung CMOS battery niya para ma-reset. Shut natin. Taas natin yung camera. Kitang-kita. So, tanggalin natin itong short natin itong CMOS battery. Try natin isaksak. Tingnan natin kung magkaka-power. Ayun. Parang may charging light. Ano ba charging light o wala? Press natin yung power button. Wala ako, may charging light. Wala palang ilaw. So, na-press ko na yung power button. Wala pa rin. No power pa rin. So, long press natin. Okay. So, try natin siya ikabit ulit. Long press ko na. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng wala pa rin siyang charging light. Wala pa rin siyang charging indicator. Press yung power button. So, wala.
Wala talaga. Wala rin siyang ilaw. Try natin buksan yung thermal camera natin. Kabit natin dito. Tingnan natin kung bakit ayaw niya mag-power. Setup ko lang yung thermal cam. Wala akong nakikita umiinit. Wala tayong nakikita umiinit sa thermal camera. Mag-try tayong mag-test ng component niya. Hindi tayo mag-test. Shorted nga. Full shorted siya. Mga kabuting-ting. Meron tayo nakikita shorted sa laptop ni customer. Full shorted. Shorted. Shorted nga. So meron tayong shorted dito sa laptop niya. Full shorted ang primary rail natin. Oh. Try natin kung sino iinit. Try natin kung sino ang iinit. Kabit natin ulit yung thermal camera.
natin. Hoy! Sige, bababa na ako. Tinatawag na tayo ni Bossing para kumain. Di pa kami nagtatanghalian mga kabutingting. So, ang oras natin ay 2:43. Hindi pa kumakain ng inyong kabutingting. Pero silipin muna natin kung sino yung salary natin. Hindi nakikita ang shorted. So, kailangan natin tanggalin to mga kabudingting. Kailangan natin siyang hubaran dahil nasa pwedeng natatakpan itong mga ano na to. Tanggalin muna natin. Or pwedeng nasa likod din. Nasa likod ng motherboard yung problema. Kailangan natin tanggalin ng fan. So, tanggal na natin yung fan niya. Try natin ngayon siyang injikan ulit ng voltage. Dahil kita na siya. Tayo ng voltage. Nasaan ka?
basta. Nako, CPU pa yata. CPU yung nakikita ko, mga kabuting-ting. CPU. Walang iba. CPU yung umiinit, kabuting-ting. Dito. Ano to? MOSFET. MOSFET. May umiinit dito. Buti na lang di CPU. Pero sana pag tinanggal natin yan, wala na yung ano, mawala yung short. Anyway, popost ko lang muna ito mga kabuting-ting, kakain lang muna ako. So ayan mga kabuting-ting, kukontinue natin itong repair natin dito sa laptop na to. Meron tayong nakukuhang shorted sa kanya. Meron tayong nakukuhang shorted na capacitor, which is itong capacitor na to sa primary rails, and full shorted siya mga kabuting-ting. Ngayon, para malaman natin kung nasaan ang main problem natin, gamitan natin siya ng thermal camera, and lagyan natin siya na injectan natin siya ng voltage. Ayan, set up ko lang muna yung thermal camera natin. Okay. Set up lang muna natin. I-check ko muna rito sa akin. Ako muna ang titingin kung nasaan ang shorted niya na pyesa. Actually, naka-order na ako ng pyesa nito. Nakita ko na rin. Pero, check pa rin natin. I-check ko pa rin para malaman ko. Sa unang tingin, makikita mo ang umiinit sa kanya yung CPU. Pero aside from that, na CPU yung nakikita natin, meron pang umiinit sa kanya. So papakita ko po sa inyo kung ano yung umiinit sa kanya.
Yung camera ay itatapat natin sa ating monitor. Yan. Medyo yan. Pansinin niyo yung CPU. Tingnan niyo kung iinit. Mag-inject tayo ng voltage. Umiinit siya, di ba? Yung CPU. Pero aside sa CPU, may umiinit dito sa part na to. Dito sa part na yan. Tingnan natin ulit. Ito. Umiinit siya. Pag tinignan natin yung umiinit na yon, tingnan ko sa kamay ko ha. Ito siya. Nandito sa side na to. Ang umiinit sa kanya ay ito. Papakita ko sa inyo. Ang umiinit is itong IC na yan. Yung MOSFET na yan. So tatanggalin natin, then check natin yung shorted na pyesa kung mawawala. Alright, after natin siyang tanggal. So dito meron tayong full shorted sa primary rails sa capacitor. Tanggalin natin to. Pag natanggal natin yan, tignan natin kung meron tayong makikita ang shorted. Kung may shorted pa. Lagyan muna natin yung thermal camera natin. Tinanggal ko muna. Baka may masunog eh. So, tanggal na natin siya. Testerin natin ulit yung shorted. Yun, tumaas na. 0.3. 0.3. Kagaya hindi katulad kanina. Full shorted, ngayon 0.3 na. So nawala na yung short natin. Ngayon papalitan natin siya ng IC, ng MOSFET. Ito yung in-order natin.
check natin kung pareha siya. Pareho naman. So, lipat natin siya dito sa ating tingnan ko kung kaya ng mata. Baka kaya ng mata. Subukan muna natin. Lagyan natin siya ng locks.
Try natin kung mabubuhay, and sana mabuhay para masaya. Pero check muna natin ulit. May shorted pa. Yung mataas na. Ano siya short? Isin na rin natin. Hindi muna natin siya ipe-permanent ng ng kabit. Kasi gawin muna natin, lagyan muna natin siya ng
LCD na tinalagyan trip na. Ngayon natin siyang isaksak. Let's see kung mabubuhay. Sana mabuhay. Charging light, wala. So, press natin yung power button. Ayun, may power na. Nagka-power na siya. Pero tingnan natin kung mabubuhay. Medyo matagal siya kasi yung BIOS niya nag-reset. Pero may power na. Tayo na natin. May power na siya. May power na pero walang display.
Ayan o. May power. May charging, mayroon siyang charging indicator na umiikot na yung fan. Pero wala pa rin siyang display. So, bakit kaya? Kaya wala pa rin siyang display. Another troubleshoot na naman tayo ulit sa buting-ting. Tanggalin muna natin. Baka naman tayo hindi na ikabit. Nakakabit naman yung ano niya. Kabit natin sinus battery. Gusto natin RAM. Kabit kaya natin itong battery niya. May power na siya pero walang display. So, naka tayo, naka battery gamit natin. So, nagpa-power na siya. Umiikot to. Umiikot yung fan. Pero, wala tayong display. Kanina, naka-charger lang tayo. Wala rin siyang display. May power, walang display. Nag-restart. Tingnan natin. Yun! Sige! Gumagalaw-galaw yung ano niya, display niya. Yun! Buhay na! Kabuting-ting! Buhay na siya, oh. Nabuhay na. Kala ko, sasablay pa tayo dun eh. Buhay na. Ay. Hindi natin gumit yung charger. Medyo matagal lang oh. Tayo natin. Pause ko muna.
May iba pa siyang problema, kabuting-ting. So, try natin magpalit ng ibang memory. Dumi-display nga siya pero ang tagal niya naman mag-boot. Hindi natin sure kung memory or ano. Magta-try tayo ng ibang memory ng RAM. Meron na tayong ano may power na tayo nag-display na. Pero ba't ang tanong, ba't ayaw niyang dumiretso sa Windows? Naka-hang logo lang siya ng Acer. So try nating palit ng ibang RAM. Pinabitan ko siya ng ibang RAM. Tagal bumukas Kanina lumabas na yung logo ng Acer Baka mamaya may problema rin tayo sa sa BIOS. Namatay, magre-restart 'yan. Yun i-display na 'yan. Medyo matagal Ang tagal. Wala pa rin yung display. Try natin gamitan ng external monitor. No signal. May iba pang problema kabuting-ting. Yung memory na nilagay ko, hindi rin siya nagdi-display. Off muna natin. Power on natin ulit. Walang display. Tanggalin natin yung SSD niya.
Napahirapan pa tayo kung mabuhay. Nag-try na tayo magpalit ng RAM. Ganun pa rin. Tinanggal natin yung SSD. Ganun pa rin, no? Display pa rin. No, display pa rin. Ibig mo sabihin, no display pa rin siya kahit nagpalit na tayo ng memory. Ibig sabihin good ang memory niya. Ang tanong, bakit siya no display? Bakit no display? Di tayo makapasok sa Windows.
Lakas ng ulan mga kabutingting. Ang tagal niya mabuhay oh. Nag-on and off yun. Yun! Pasukan na natin yung BIOS. Yun! Nakapasok tayo sa BIOS niya. Core i5 12 generation yung laptop natin. Tapos meron siyang 8GB RAM, Acer Aspire A715-76G yung product name. Acer Aspire A715-76G. Okay. Yung date. Ano bang date niya? 540. Five 40 09 15 2025. Hindi natin papasok agad. Bagal mag-exit oh. Parang naghahang kahit sa BIOS niya, naghahang siya. Oh. Naghahang. Nasa loob siya ng BIOS pero naghahang.
Buhayin ulit natin. Okay. Nangihingi siya ng hard drive, ng bootable. Tayo sa bahay ulit. Exit. Yes. Ngayon natin makakabalik. Okay. Mabilis-bilis na siya. Pinatay ko muna. Kakabit natin yung SSD. Dumi-display na pero naghahang sa BIOS. Tingnan natin kung makakapasok tayo sa Windows. Press natin power button. F2 para makapasok tayo sa BIOS. Hindi na ako makapasok sa BIOS. Pag nakasalpak yung SSD niya, hindi na nakakapasok sa BIOS. Ano kaya ito? May problema SSD? Wala siyang display. Hindi siya nagdi-display, oh. Walang display. So patayin natin ulit. Tanggalin natin ang SSD niya. Buhayin natin ulit. Pasok tayo sa BIOS. Nakakapasok tayo sa BIOS. Nakakapasok tayo sa BIOS. Ngayon, ang problema natin, pagpapasok tayo sa Windows. Pag nakakabit na yung SSD niya, naghahang na. Tagal na naman pumasok sa BIOS lang yan, ha. Mag-boot. Nag-no display din, eh.
Nagno-no display pa rin. Press natin yung power button. Pasok tayo sa BIOS. Ayaw na, hindi na ako makapasok sa BIOS. Hindi na tayo nakakapasok sa BIOS. Pwedeng may problema yung SSD. Pwedeng may problema rin tayo sa BIOS. Wala tayong problema sa LCD. Kasi dumi-display naman siya. Try natin ikabit yung external monitor. Yung power button. May display, di ba? Pero ginamitan ko na external, walang display sa monitor. Tingnan nyo. Naka-external ako ha. Ginamitan ko dapat mag-display din yan dito sa monitor natin. Diyan, walang display. Pero dito, may display. Weird. Enable natin yung boot. Exit. Natin kung di-display. Bootable, di ba? So pag wala rin tayong display sa external monitor, hindi siya nag-display. So ibig sabihin, dumi-display siya, pero may time na hindi. Dito tayo sa BIOS. Nakakapasok sa BIOS. Nakabit natin sa babalik natin ulit yung SSD. May display pa rin, di ba? Yun no bootable device. So, papatayin muna natin. Babalik natin yung SSD. Tanggalin muna natin to.
Tawag mo ako? Kinabit na natin yung SSD. Press natin yung power button. Check ko muna yung ayaw niya mag-boot oh. Ayaw niya mag-boot sa F12. Aside doon, wala ring display. Natanggalin ulit natin yung SSD. Ina-isolate natin mga kabuting-ting kung ano yung problema. Dahil hindi siya nagdi-display pag nakakabit ang SSD. Pag nabuhay ito, nag-display, check natin yung health status ng ano niya, SSD niya. Press natin power button. Wala na naman display. Off natin ulit. Nakapasok ko sa BIOS. Natin babalik. Maghanap ng ano, boot device. Yun oh, na bootable device. Off natin ulit. So pinaghihinalaan ko na to mga kabuting-ting, ano, SSD. Pero kasi meron siyang time na ano eh, may time na pagbubuhayin natin hindi nagdi-display kahit wala yung SSD. Kaya ina-isolate ko pa siya. Yan, walang SSD yan. Yan oh. Walang SSD yan. Hindi rin siya pumapasok agad sa ano niya. Walang lumalabas na boot device. Hindi katulad kanina may boot device. Ulitin ko ha, papatayin ko. Medyo tricky yung
Buhayin natin ulit. Oh. Wala akong ginalaw dyan ha. Ni-restart ko lang. Ay, inano ko lang. Force shutdown ko lang ginawa ko. Patayin ko ulit ha. Off. On. Wala akong ginalaw dyan. On and off lang. Pwede may problema rin tayo sa bias eh. I-off ko ulit ha. Patay na. Buhayin ko ulit. Wala akong ginagalaw dyan. Andito ang dalawang kamay ko. Ayan. Oh. Diba? Malabas yan. Papatayin ko. Yung dalawang kamay ko ha. Bubuhayin ko ulit. Ayan, wala akong ginagalaw. Tingnan natin kung magbo-boot device ulit. Wala, di ba? Ano kaya problema nito? Ayoko muna kasing galawin ng ang BIOS chips niya. Kasi may possibility na pag ginalaw natin ang BIOS chips nito, mamamatay. Kung hindi tayo makakakuha ng tamang BIOS firmware. Pero kung tamang BIOS ang makukuha natin, mabubuhay yan. Pero magche-check muna tayo. Papatayin ko ulit ha. Pressing off. Bubuhayin ko ulit. Power on. Parang alternate siya. Halimbawa, ngayon nag-on, di ba? Pag pinatay ko, bubuhayin ko, hindi siya mabubuhay. Papatayin ko ulit. Off. Expected ko, pag binuhay ko to, hindi siya magdi-display. On. Dapat hindi magdi-display yan. Diba? Tama ako. Ito ang kamay ko. I-off ko siya. Dapat pag binuhay ko, mag-on yan. Magdi-display. Dahil parang ganun yung niya cycle niya Yung rotation ng niya ganun Power off. Buhayin ko. Ito isang kamay ko. Pa-power on ko 1, 2, 3. Ito yung dalawang kamay ko. Dapat magdi-display. Diba? Nagdi-display siya. Ngayon, pag i-off ko, pag ipa-power on ko, no display na ulit. Power off. Yan power on. Dapat expected natin hindi siya magdi-display. Dahil yun yung niya ganun siya sitwasyon niya Dapat hindi siya magdi-display. Tama. Alternate, mabubuhay, off, and on.
Pag i-off natin, power off. Diba, hindi siya nag-display? O, dapat mag-display ngayon. Power on. O, kamay ko. O. Tama yung ano ko, yung naramdaman ko sa kanya. Assessment ko. So, ang gagawin natin dito, mga kabutingting, i-isolate ko muna bago tayo mag-flash ng BIOS. Tapos, i-check natin yung ano niya, yung SSD niya, kung goods pa or hindi na. So, ito yung SSD niya. Try natin siya ikabit. Check natin yung status nito. Buhay na eh. Ay, naka. So, baba muna natin itong laptop. Check muna natin itong SSD niya. So, yung SSD niya, nilagay ko dito sa loob. Nasa loob na. Tingnan natin yung temperature niya. Tsaka yung health. So, yung nabubuksan naman, yung SSD niya, tingnan natin yung health status niya. Yung health niya is 98%. Temperature is 33 degrees. Pag titingnan natin, goods pa siya. Zoom natin. Ito yung ano niya, 98%, then 33%. Yan, ito yung health, 98, 33. Pero hindi, ito sasabihin ko sa inyo ha, meron kasi akong naging repair dati. Isang Acer din siya. Ang problema, 97% yung health status and good din yung temperature. Pero kapag magta-transfer ng files from USB papunta sa laptop, hindi siya makapag-transfer. Vice versa, magta-transfer naman ng files from laptop papuntang USB, ayaw din. Tapos, nakakapasok sa Windows. Yun lang yung magiging issue mo pag magta-transfer ka ng files. So, in-assess ko siya, in-isolate ko. Then, ang naging result to make the long story short, ang naging result ng ano niya, ng laptop niya is may problema ang SSD. Sinuggest ko sa customer natin, try natin magpalit ng SSD para malaman natin kung ano. And sabi ko sa kanya, hindi rin ako 100% sure
na kapag nagpalit tayo ng SSD is ganun pa rin. Pero subukan natin kasi yung bibilin mo namang bago na brand new, sa'yo rin naman yung mapupunta. Then pumayag naman si customer. Right after ko siya ma-format, tinransfer ko yung files from USB papunta sa laptop. Nakapag-transfer na ako. From laptop papuntang USB, flash drive, nakapag-transfer na ako. Then ginamit ko ng ginamit, wala na ako nagiging problema. Binigay ko kay customer. Alam mo ba nagkaroon ako ng ilang back job doon? Dahil lang doon. Pero nung binalik ko na siya kay customer natin, yung laptop niya, hanggang ngayon, wala na akong naging problema. Ilang buwan na yon? Siguro, month of, ano ngayon, September, month of June yun. Okay na. Kinakamusta ko yung customer natin, sabi niya, okay na, goods na, wala na tayong problema. So, hindi ibig sabihin na kung 98% yung health niya sa application na ginagamit ko, is good siya. Katulad niyan, pag sinasalpa ko yung SSD niya sa laptop niya, hindi nagdi-display. Pero pag tinanggal ko, nagdi-display. Pero, may isa pa ring problema. Hindi lang yun yung problema nakikita ko. Yung alternate na pag-on and off ng display niya, isa pa sa tinitingnan natin yun. So, kailangan natin siyang i-fix. So, dito, since masyado nang mahaba yung ating video, gagawin ko to ng part 2. Although buhay na siya, di ba? Meron tayong nakukuha display. Gagawin ko na lang siya ng part 2 para makita nyo kung wait lang, set up ko itong ano. Kunin ko lang to. Gagawa tayo ng part 2 para po makita nyo yung solution natin dito sa laptop nyo. Bakit ganun? Okay? Salamat po and yun lang po.